Eto pa ha, ang pahayag ni Auntie Claire ninyo yung sa interview dyan sa kanya ni sino ba tong nag-i-interview sa kanya, di ko kilala eh. Eto pakinggan natin guys ha. Issue din kasi, hindi lang naman dun ginamit. May sinasabing, let's make use of these funds and put it in other government projects. Ayun ang... Itong ibig sabihin ng nag-interview, kasi nga, di ba, according dito kay Ralph Recto sa Secretary of Finance, kaya dahil doon natutulog ang pera dyan sa PhilHealth, naisip nila, hindi kaya gamitin muna natin sa ibang infrastructure ng government, ibang proyekto ng government. So, ang tinatanong doon, legit ba yan? Pinapayagan ba yan ng batas? O that is unconstitutional. Ayan, yan ang pinagtatalunan kasi dyan sa Korte Suprema. Yun ang sinasabi ng mga kritiko. Ilagay lang sa PhilHealth. Correct. Ibuhos lang doon. Bakit kailangan ilagay pa sa iba? I-prove lang nila na nagamit hindi para sa connected sa health. Yun lang. Kung hindi siya connected sa health, it can be questioned. Pero kung lahat yan connected sa health, let's say po, halimbawa, nandoon yung pasyente, hindi makatulay. Walang road. So, ito bang pondo na to? Wait lang! Ba't damay naman yung PhilHealth sa tulay? Wait lang. Loka to. Na napunta na sa National Treasury? Paano kami makaka-reach doon? We have to use some funds na para maiabot at health connected yun kasi yung mga tao nandoon sa lugar na yun, hindi yun maaabot ng PhilHealth. So, kaya po ang pwedeng gamitin doon, maaaring gamitin yung accumulated revenues na hindi ibinabawal. Di ba? Hindi siya Pero hindi ba binabawal. yun sinajustify nyo na lang, Attorney Claire? Paano yun? Yung ibig niya sabihin, ano ba, pati ako nalihilo sa'yo, Auntie Claire, ha? Totoo lang, si Auntie Claire ang unclear. So, ang ibig niya siguro sabihin dito is, ginamit yung pondo ng PhilHealth, ayon sa kanya, sa pagpapagawa ng mga tulay, halimbawa, for example niya yon, ang tulay, para maabot yung mga tao doon sa kasulok-sulukan ng mga lugar dito sa Pilipinas na hindi naabot ang PhilHealth. Bakit? Nagbabahay-bahay ba ang PhilHealth sa mga bawat sulok-sulok ng bansa? Di ba, ginagamit ang PhilHealth yan kapag na-hospital ka at automatic yan, binabawas yan, kinakaltas yan doon sa billing mo. So, anong kinalaman ng tulay? Pugad. Bakit maglalakad ba yung PhilHealth papunta doon sa mga tao sa kasulok-sulokang dulo ng tawi-tawi halimbawa, mga dulong lugar yan. Kailangan ng tulay, so ginamit ang pera ng PhilHealth para halimbawa kay Auntie Claire, sabi niya, hindi marireach nga ng PhilHealth ang mga tao dahil doon sila sa sulok-sulok na area. So, gagamitan ng papatayuan ng kalsada, ng tulay, para makadaan si PhilHealth papunta doon sa sa tahanan ng mga tao na hindi maabot ni PhilHealth. PhilHealth, di mo sinabi, hindi mo kami in-inform PhilHealth na may paa ka pala. Kasi paklong to. PhilHealth, kailan ka pa naglakad, ha? Ikaw, ha, PhilHealth, di mo kami in-inform na ikaw pala ay may dalawang paa. Puga na. Ang ibig sabihin siguro ni Auntie Claire, gagamitin yung pondo ng PhilHealth sa pagpapagawa ng tulay para yung mga tao dun sa mga sulok-sulok na lugar ng Pilipinas may madadaanan sa pamamagitan ng tulay na ipinatayo ng gobyerno para makapunta sa ospital at magamit ito sa PhilHealth. Pero sa totoo lang, ang PhilHealth naman kasi hindi naman yan talaga lumalapit sa mga tao kung saan, kahit saang sulok ka pa ng bansang Pilipinas, maaabot at maaabot ka ng PhilHealth kasi nga, during ikaw ay ma-confine sa isang ospitala, doon pa lang papasok sa PhilHealth. Hindi naman sa PhilHealth magbabahay-bahay eh. Hindi naman niya magbabahay-bahay para mamigay ng mga pera. O ito, gamitin mo pag nagkasakit. Hindi naman ganyan sa PhilHealth. Nagbe-base yan doon kung gaano kalaki ang iyong bill sa hospital. Kagaya sa akin. Example ko na lang sa akin ha. Nung ako ay nahulog dito sa condo unit namin, nabaliho ang aking balakang. Ayan. So, ang buto ko nag-crack ganon. Yung bilog na nagpapagalaw ng paa natin. Itong kaliwang paa ko, hindi na ako makatayo, hindi ko magamit kasi
Hindi na ho siya nakakonect doon sa pelvis ko, sa balakang ko. Nag-crack siya. Ayan. So, ang ginawa, na-confine ako sa Diliman Doctors Hospital, inoperahan ako, nilagyan ng prosthesis na bakal. Pinalitan nila yung nilagarin nila yung buto ko na bilog na yon, yung nabali, pinalitan ng ng parang doorknob na bilog na para yun ang susupport sa balakang ko, at yung pinaka-stem nung bakal, pinaka-dulo niya ito, binutas yung buto ko dito sa binti at ipinasok ganon ang bakal. So, nakakatayo na ako ngayon. So, ang bill ko sa hospital, mahigit 800,000. Ayan. So, ngayon, in just 2 weeks, ayan ho ang aking PhilHealth is nasa 60,000 lang ata. Mamantake mo yan. Yan ho ang sinasabi ko. Gagana lang ho si PhilHealth kapag ikaw ay naka-confine or nagpagamot sa ospital. Yun ho. Hindi ho si PhilHealth naglalakad at nagbabahay-bahay para ihatid ang tulong ng PhilHealth sa bawat mamamayan ng Pilipino kung saan man siya nakatira, doon man siya nakatira sa sulok man, kasulok-sulukan ng Pilipinas. Hindi ho ganun si PhilHealth. Ha? Auntie Claire, ha? Charot. At eto pa ho. Ito na naman sa Auntie Claire ninyo. Ayon kay Auntie Claire ninyo, kay Attorney Claire Castro, dapat daw busog ang mga tao na sinusurvey. Anak na naman nang napasok naman yung kainan dito. Ano ba to? Buffet? dapat ba bago magpa-survey ito mga SWS, Pulse Asia, Octa Research, saka ano pa ba yun? Dapat magpa-analyze muna doon sa mga inasal. Ano ba? Pakinggan natin yung paliwanag ni Auntie Claire natin, ha? Kasi kung halimbawa po na-survey kayo na tong araw na to at kayo'y gutom, sabi niyo talaga gutom kayo. Visit. Hindi po ba? So dapat ang pag-survey ay hindi parang isang beses lang, hindi one time lang sa taong ito. Dapat the same people will be the same people na survey before na ito yung abot o level ng kagutuman nila. Dahil ba sa tulong ng gobyerno, naibsan ba yung gutom nila, nagbago ba, nag-improve? So, kung isang beses lang kayo masa-survey at nagkataon na ngayon ay wala kayong sweldo, natanggalan kayo ng pagkakakitaan ngayong araw na to, ay talaga sasabihin niyo po, nagutom kayo. Di wow. Parang hindi magugutom yung mga tao. Anak ng tipaklo naman, oy. Di ba? Parang hindi magugutom. May pera pa ba? Ang tanong, enough ba ang tulong na binibigyan ng gobyerno? Yun. Wala magugutom kung lahat na pagsisilbihan. So, anong lagay dito, Auntie Claire? Bago, kailangan busog na busog muna ang mga tao bago ito ma-survey. Aba, may bago si Auntie Claire, Auntie Claire, Hindi ko maintindihan sa Auntie Claire kung ito ba ay ay nako. Ate Vice, ganda. Tingin ka sa paligid, makakakuha ka ng mga bagong talent. Ayan. Kasi naman ang connection ng gutom doon sa pag-survey? 'Di ba? Kahit naman busog ka, kung talagang ayaw mo doon sa tao, ayaw mo. 'Di ba? O kahit nagutom ka, kung gusto mo yung tao, gusto mo ang tao kahit nagutom ka pa. Ang kagutuman has nothing to do sa survey. Kasi kung kontento ka sa pamumuno ng isang leader, kahit gutom ka pa o busog, yun ang sasagutin mo. There has nothing to do with it. No? Ako ba ka Auntie Claire?